bigyan natin ng opinion, reaction itong article sa Manila Times. Title, Malacanang urges Lacson, present evidence versus lawmakers. Malacanang on Wednesday urged Senator Panfilo Lacson to present proof supporting his claim that some lawmakers were involved in anomalous infrastructure projects. Speaking to reporters here in India, Palace Press Officer Claire Castro said that Malacanang welcomed Lacson's expose, but it should be supported by proof and treated without premature judgment. Sabi ni Auntie Claire, if Senator Lacson reveals this and has evidence, it will be welcomed by the President and the administration. Lacson earlier said that at least 67 members of the House of Representatives in 2022 were either directly or indirectly acting as contractors for government-funded infrastructure projects. The senator made the disclosure as part of his renewed call to audit billions of pesos worth of flood control projects, particularly those inserted during bicameral deliberations on the 2025 national budget. Castro said Marcos might already be aware of those allegedly involved in the corruption in government infrastructure spending. Sabi ni Yusek Claire Castro, that is a welcome because that's exactly what our president is encouraging. Okay, so parang ako, opinion ko lang ito Hindi obligasyon ni Senator Lacson na siya pa ang mangalap ng ebidensya. Although alam ko, meron. Hindi yan. Dating police general yan. Matinong. When it comes to funding, saludong-saludo ako kay Senator Lacson mulat sa pool. Hanggang ngayon, ayaw niya yung mga pork barrel. Pareha sila ni late Senator Miriam Santiago. Hindi nila ginagalaw ang kanilang pork barrel. Ayaw nila. Kaya maraming mga lawmakers ngayon ang kinakabahan sa mga expose ni Senator Lacson. Pinag-aralan niya yung 2025 national budget at nakita niya maraming singit. Doon pa lang sa singit sa national budget, yun na ang proof. Mahirap patunayan yung kongresista nga sila mismong trabaho na yan ng yung independent body na mag-audit. Hindi na yung trabaho ni Senator Lacson. Although, ako, personally, I believe yung sinasabi ni Senator Lacson na contractor ang tawag yan. Kongresista na siya pang contractor. Kasi may alam ko na isa. Hindi ko lang sasabihin ng kasi bago siya naging politiko, contractor siya. Kaya kahit wala pang na-represent na ebidensya si Senator Lacson, alam ko it exists. Kung hindi man yung politiko mismo, either kapatid, kamag-anak, or malapit sa kanya. Dami. It's an open secret yung mga ganyang kalakaran. Kaya nga, yung sinasabi ni Mayor Magalong, ganon din. China-challenge nila na mag-present ng evidence. Sabi niya, sige, patawag niyo ako sa kamera at magpunta ako dyan. O hanggang ngayon, di pa man nila pinapatawag. Kasi, yung anatomy of corruption na sinasabi ni Mayor Magalong, agree ako dun. 40% sa pundo, example, flood control, 40% mapunta sa politiko. 15% sa kontraktor. Kung siya ay tinatawag na contractor, di 55% na yun. 10% sa implementing agency, happy sila lahat 5% to others, so for the boys. So 30% na lang naiwan para sa proyekto. Kaya ang mga flood control projects natin talagang madaling masira or hindi natuloy dahil naubos na ang pundo. Kawawa ang taong bayan. Ayan po. So, challenge sa administrasyon ito. Baka naman mamaya
masarap lang pakinggan yung sona ng Pangulo na mahiya naman kayo. Ninanakaw nyo ang pundo ng taong bayan. Mahiya kayo. Pumalakpak naman yung mga dapat mahiya. Oh. So, independent audit daw, sabi ng Pangulo. Wow naman, maganda. Kasi kung DPWH lang mag-audit, mag-imbestiga, wag na lang. Tapos kung ang Kamara, sinimulan na ng Kamara, nag-imbestiga na kuno, wala rin yan. So, independent body. So, sino? Hanggang ngayon, di ko pa alam kung sino. Mag-hire ba sila ng private, mayroong mga ganyan, mga private firm na nag-audit. Para matukoy natin talaga paano nila kinukulimbat ang pondo ng taong bayan. Tama na, sobra na. Yan ang sigaw ng taong bayan pagdating sa pondo. At salamat naman, ngayong 2026 budgeting process, lumambot na ang Kamara. Mayroon na silang resolution, wow naman, allowing third-party observers, NGO, civil society, mag-observe hanggang bycam. Kasi dyan na nagsisimulang problema yung bycam na yan, yung nagsingit-singit, yung blank item sa bycam, yan, yung small committee na sinatawag. So, saludo ako kay Senator Lacson. Ebidensya? Pwede, mag-presensya kayan. Huwag nyo siyang obligahin. Ang trabaho lang niya, expose, and then from his expose, doon na magsimula ang administrasyon na ito para mag-audit na yung audit na independent body para panipaniwala ang resulta. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talantig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video nito. Ang sidling nga kape nga itanumay ni Manoy nga kape. Itanong namon ni. Ang among mga anak to sa eskwelahan. So maningkamot ni ang ginikanan nga adunay kasuporta sa eskwela sa among anak. Pasalamat mi nga aduna pay dugang pangabuhian na makalampos gid ang among mga anak. Pero aduna na napoy dugang pangabuhian nga itanam kape. Kabahin naning kape so mapasalamaton ka nga sidling. Tambo kayo nga mga sidling maayo. So pasalamaton mi kayo nga inapadugang ang suporta na kayo panigdugang nga suporta. Bye. Ang kayang lakatan 200 to kining among kape 350. So daghan din ang among kape. So mas kuan din ang among kape mas daghan ni. 210 lang ang imong lakatan Manoy apan ang kape nga imong itanong may 350. 350. So motruhan pa gyud. Motruhan pa ni. Kini ipabot na ako ni og isa kalibo kun aduna pay dugang nga suporta. Paabot ni Manoy og 1,000 kapunuan ang iyang kape. Og muna ni ang lakatan ni Manoy nga hapit na mamunga. So mga dagko na gyud. So gawas sa lakatan nagtanong pa gyud siya karon og kape. So 210 ni tanan ang iyang sagingan. Ang suporta sa among mga anak sa pagpa-eskwela. Magkugi gyud mi ang mga ginikanan. Nga tinanong ni Manoy. At sa Ginoo og sa nagtan-aw sa video sa pagsuporta. Salamat.